Ibang-iba na kay Soto ang nakikita natin ngayon, mas malakas sa loob ng paint, kayang-kaya na kalabawin ang mga bigs ng kabilang team. Sa Yokohama B Corsairs, huling nakita at na-scout ng mga NBA scouts itong si Kai Soto kasama si Kawamura dahil dito nga rin na-scout si Kawamura at naging maganda ang combo plays nilang dalawa ni Kai Soto na siya namang nakatulong para makapaglaro si Kawamura sa NBA at bago pa man ang laro sa Olympics ay nagkaroon na ng NBA contract si Kawamura kaya ang scouting report ng mga plays ay galing sa team ng Yokohama B Corsairs. Ngayon naman, hindi lamang ang pagiging isang good finisher sa mga alley-oop plays, nakikita ang laro ni Kai dahil na rin sa maging ang kanyang pagiging isang good passer bilang isang center ay madalas na nga rin na lumilitaw sa kada laro. Nahahanap niya ang mga open niyang kakampi para sa mas magandang tsansa sa pagpuntos o high percentage looks, ika nga nila. Tuloy-tuloy lang si Kai Soto sa pagkakaroon ng magandang laro. Gilas coach Tim Cone at coach Anzai alam nila na gumamit ng isang 7-footer, yun nga lang di hamak na mas high quality ang laro ng Gilas dahil sa piling best players ng Pilipinas ang naglalaro para sa Gilas team. Ang Kushigaya Alphas naman nagpapakita ng magandang improvement habang tumatagal. Lumalakas nga rin ang laro ng team na ito at hindi biro yung ginawa nila laban sa team ng Fighting Eagles Nagoya. Tinambakan nila ng pagkalaki ang team na ito, 101-71 ang final score ng laro. Maging tayo nga rin ay kitang-kita yung mga plays ni Kai Soto na papadalas yung paggamit niya ng lakas at height sa loob ng paint at nagagawa niyang maiskuran ng harapan one-on-one ang mga ibang bigs at kaya nga rin niyang postehan ang kanyang kabantayan. Ibang usapan naman kapag na-double team itong si Kai Soto at naiipit sa loob ng paint ng maraming defenders. Ito ang pangontra ng mga kalabang teams dito kay Kai Soto. Mabilis na help defense laban sa kanya pero madalas naman ay sumasabit ang mga defender kapag maraming nakabantay sa loob ng paint laban dito kay Kai Soto. Dahil sa dalawang magandang performance ni Kai laban sa team ng Fighting Eagles Nagoya ay umangat na naman ang kanyang ranking sa departamento ng rebound at maging sa block, buhay na buhay ang rank ni Kai Soto sa mga aspeto na ito ng stats sa laro. Isa si Kai Soto sa rising center ng Asia at masasabi natin na nakikita na talaga ang kanyang improvement. Yung double-double na stats parang pangkaraniwan na lamang sa kanya na kung iisipin natin ay mahirap itong gawin laban sa mga dekalidad na mga imports at players, pero nagagawa ni Kai ang bagay na ito kapag bigay todo talaga ang kanyang laro. Hindi naman isang super player si Kai at nagkakaroon nga rin ng ilang off game. Isa ito sa pinakamalupit na dunk ni Kai Soto laban sa team ng Fighting Eagles Nagoya. Merong tumalon nakipagsabayan sa 7-footer na si Kai Soto pero nalunod na nga sa ere nasama sa poster dunk ni Kai. Kung sasabayan sa angatan, lamang na lamang talaga si Kai dahil sa kanyang height at mas lumalakas pa nga ang kanyang katawan kaya magiging isang mamaw na sentro si Kai sa kanyang mid-20s. Nakikita natin na hindi pa ito ang peak ni Kai Soto. Nasabi na rin yan ni Coach Tim Cone at karamihan nga rin sa nakita natin ng mga sentro ay sa mid-20s talagang lumalabas ang tunay na lakas ng kanilang katawan, mas matigas sa banggaan at hindi ganon kadaling mapapaatras kapag pinostehan. Kapag naghalimaw ulit si Kai Soto sa home court ng New Zealand, mas mapapansin ito ng karamihan ng mga scouts ng iba't ibang liga, lalong-lalo na nga ang NBL Australia na kung saan pinataob ni Junmar at Kai Soto ang top centers ng kanilang team sa NBL Australia na sina Sam Wardenberg at Tyrell Harrison. Pinatunayan lang ni Kai Soto at Junmar Fajardo na may lakas nga rin ang mga local bigs ng Pinas kaya nilang sabayan ang mga bigs ng NBL Australia. Gustong-gusto ng mga Pinoy na makita ang laro Gilas kontra sa team ng Australia at mangyayari ito sa FIBA Asia Cup. Posibleng sila pa nga ang magharap at magkita sa finals. Gilas laban sa team ng Australia. AJ Edo naman naglaro ulit para sa team ng Nagasaki Bell Cup pero yung laro niya wala sa 100% at hindi ganon kaganda ang kanyang naging laro. Isang off night para dito kay AJ Edo pero nakakasigurado tayo na makaka-bounce back nga rin ang isa pa nating Gilas big sa Japan B1B League.